Hello mga ka-Andrip, nag-aayos ako ng mga brake pads. And inaayos ko yung display ng mga brake pads. Sad to say, ito mga brake pads na ito ay maraming mali sa kanilang tatak sa packaging. So depende sa brand, hindi naman lahat. Kahit yung mga magagandang brand, mayroon din na mali-mali sa sa packaging nila. Tingnan niyo ito magagandang brand na yan. Kaya lang, pakita ko sa inyo na yung mga packaging ay mali. So kaya kapag halimbawa na hindi nyo alam, mali din yung maibibigay nyo sa mga customers nyo. The problem is, kung doon ka nakarely sa packaging nila, magkakaproblema kayo ng customer. Halimbawa, binalitan kasi, ma'am, hindi naman po kasya sa sa ganitong motor ko, tapos ipagpipilitan mo. Kasi pang pang ganito naman talaga yan. Ayan, katulad na lang nito. So ito siya, ang packaging niya, magandang brand ito. Ang packaging niyan, maganda yung quality ng brand na ito. Kaya lang problema nito, kahit sa kanilang mga brake shoes ay may mga mali sa packaging. Pero hindi lang ito, meron pang iba, marami pang mga items or mga products na nagkakamali sila sa printing ng kanilang packaging. At doon tayo magkakaproblema sa mga customers nyo. Even lalong-lalo na doon sa mga nag-online shop, diyan nagkakaproblema pag nagre-rely sila sa packaging, sa nakalagay sa packaging. Kasi, syempre, ipagpipilitan nila kasi yun ang nakalagay sa packaging. Tulad nito, sabi niya CB150 rear. Ayan yung packaging niya. And then, nakasulat dyan sa kanyang mga na pwede daw siya, compatible models ay CB150 rear front, CB150 rear front, CBR150 front, CRF150, CRF250 front, PCX160, RS125, Sniper 150, MXI rear, Wave 125S, Wave 125 front, Wave 125 Alpha, XRM 125 new. So yan yung nakalagay dyan sa kanyang packaging. So ngayon check natin, ang sabi diba pwede daw sa PCX siya, PCX. But the problem is, ito rin yung isa. Nakasabi niya dito, GPC brand din. Ayan, CRF250. CRF250, tapos ADB150, ABS front, CRF150 front, CRF250 front, PCX150, ABS front, PCX160 front, tapos WR155R. So ayan, but the problem is, so this is it, pakita ko sa inyo ito diba, tandaan nyo CB150R, CRF250. Ngayon, ito yung itsura nila. Okay, so hindi mo yan mapapansin kung halimbawa kahit na ako, hindi ko yan mapapansin kung hindi ka talaga maging busisi at kung diretsuhan ka lang. Mamaya malalaman natin. Itong Bitbit ko ay ito ay pang Wave 125. So medyo gold siya kasi Motaro brand yan siya. Pero this is beautiful, good quality brands itong mga GPC na ito. Ang problema lang dito sa GPC, kahit sa mga brake shoe nila, mayroon silang mga maling input dito sa kanilang mga label sa packaging. So tandaan nyo po ito. Ito yung mga nandito sa CRB150 rear natin. Nandiyan ang CB150R front, CB150R front, CBR150 front, CRF150 front, CRF250 front, PCX150 front, RS125 front, Sniper 150, MXI rear, Wave 125 front, Wave 125 front, XRM110 new. And this is the CRF250. ADB150 ABS front, CRF150 front. CRF daw ulit. May CRF na dito. So, tinandaan na natin. Ngayon, yan, PCX150 ABS front, PCX160 front, WR155. So, tingnan nyo, diba? Tingnan nyo yung mga itsura nila. Open natin again. Halos walang pinag-iba sila. Tingnan nyo po. O ngayon, 'di ba? Pareho sila, mayroong CRF150 front. This is the Wave 125. Pare-pareho silang itsura. Ngayon papakita ko sa inyo. Ito yung may nakasulat CRF150 front also. So, pag igaganyan mo 'yan, igaganyan mo. Same sila ng Wave 125. But the problem is, pagdating dito sa pang CRF250, minsan may mga may mga brand din na ang packaging nila dito, CRF250, 150, which is magkakapareho lang yan minsan. So ito, so legit ito, diba? Wave 125, okay naman siya dito, Wave 125. Pero bakit? Meron siyang CRF150. Na ang CRF150 ay ito, tingnan nyo. Ngayon, pang CRF150, PCX, ngayon, paano yan? Ibaliktaran siya. Baliktaran, diba? O, baliktad siya eh. Kung igaganyan mo yan ngayon, nakataob siya, baliktad. So, ibig sabihin, dapat hindi nakalagay dito ang pang
ay dapat hindi nakalagay dito sa kabila dito sa pang CB150R yang CRF 150 kasi ito yung mga pang Wave 125 at saka yung iba na yan. Ito talaga ay ang pang CRF 150, yung nakapatalikod. Yung nakapabaliktad siya sa sa pang Wave 125. Oh, nakatihaya siya. Ito rin yung mga pang PCX. Yan. Nandiyan naman ang pang PCX. Ayan. Dito ay nandito rin yung pang PCX niya 150. So, ayan. Kaya mahirap minsan kapag nagre-rely lang tayo sa packaging. Maraming ganyan kahit sa mga oil seal, sa mga brake shoes. Pati ito, pakita ko sa inyo. Ito mga pang Beat 110 ito. Pang Beat 110. Kaya lang yung packaging niya sa likod, ang nakasulat dyan ay Click 150 front. Kaya ko nga pinagbubura pinagbubura ko lahat. Kasi ang packaging niya nakasulat ay Click 150 front. Hindi naman pang Click 150 yan siya. Pang Honda Beat FI yan siya. Yan. Pero yung packaging niya nakasulat sa likod niya ay pang Honda Click 150. So mahirap talaga siya kasi ang pang Click 150 ay ganito. Ganyan yung itsura niya. Ito, magkaiba sila ng itsura niyan at saka yan, Yan. Ito yung pang Beat FI, yan, mga SkyDrive. Ganyan yung itsura niya. Iba kaysa mga pang Click 150 na ganyan yung itsura niya. Medyo mahaba. So, ito, at least ito, okay yung packaging niya sa likod kasi Click 150 talaga nakalagay. Pero dito sa mga pang Beat 110 FI, Click 150 yan. Kaya yan, pinagbubura ko, inisa-isa ko. Lahat yan, inisa-isa ko yan para mabura siya at makorek yung kanilang packaging. Ito, tingnan nyo din mga ka-antrip, Ito, mga pang, FI, ito na Raider 150 front FI. Tapos, ito rin ay mga pang Roser. Pero, pag sa unang tingin, kala mo sila magkapareho, diba? Pwede kang magkamali din kasi halos magkasing itsura sila. Pero, pag suriin mo mabuti, ito yung pagkakaiba nila. Yan. Ayan, as a shop owner, medyo mahirap talaga minsan kapag nag-rely lang tayo sa mga packaging, kapag hindi natin alam, kapag hindi tayo hands-on doon talaga sa operation or doon sa talagang, kumbaga, hindi tayo hands-on doon sa mga items natin. So, magkakaproblema, halimbawa, sa mga sales lady nyo or mga staff nyo. So, magkakaproblema kasi halimbawa, ipagpipilitan ng customer na hindi nga siya kasya, hindi nga siya pwede. Tapos, ipagpipilitan din natin. Sabi dito sa packaging, pang pang ganito, ganon. So, magkakaroon ka ng problema, tapos halimbawa nabuksan na, tapos babalik siya. Ito po yung sample ko, to sabihin, baka hindi yan. So magkakaroon na ng kumbaga doubt or magkakaroon ka ng problema doon sa customers mo. Hindi kagaya nung halimbawa hands-on tayo, tulad ng ganyan, ako iniisa-isa ko din talaga kasi minsan nagkakaproblema. Tulad yan, halimbawa, sabi ng staff ko dito nung nakaraan ay wala nang pang PCX, ito yung pabaliktad nito. Ito daw, wala na daw nito kasi ang mga meron daw lahat is yung ganito, Wave 125 at ito. Ngayon, hindi ko dinouble check kasi sabi niya wala na daw Ngayon ko lang napagtanto habang nag-aayos ako ng mga brake pads kasi nga may mga stocks time dumating, naayos ko yung mga display. Ganun kasi yun, refill. Doon ko napagtanto na pinaghalo pala sa lagayan itong ganito at saka yung pang ganito. Yung mga pang Wave 125 at saka itong mga pang CRF 250. Kasi nga magkaitsura sila, magkamukha. So pag sabi niya wala, sabi ko ay naubusan. Yun pala, magkamukha sila. Pero iba yan yung isa dyan, di ba? Yung pinakita ko nga sa inyo kanina. Kaya ayun, para din sa mga umu-order online, halimbawa yung ino-orderan nyo walang physical store, yung mga nakiki-shop lang din, nag-grab lang ng mga pictures sa mga may legit na may shop talaga. Ayun, yun din ang problema kasi benta kayo ng benta ng mali din yun kung nag-rely lang din kayo doon sa packaging niya. Actually, hindi lang sa brake pad, sa brake shoe, madalas din yan sa oil seal, yung numbers, marami nagkakamali. Siguro sa printing, halimbawa, nakagawa na ng napakaraming packaging, label. So, wala nang choice. Hindi na ma-delete kasi sayang yung packaging, di ba? Yung ginastos doon. Tapos, i-delete pa nila at ayusin. Kaya, tinutuloy na lang. Kailan nagkakaproblema pagdating po doon sa mga retailer, kagaya halimbawa sa atin. Madalas din yan sa brake shoe. Kaya, kapag halimbawa walang sample, tapos ikaw na shop owner, hindi ka familiar, magre-rely ka lang din doon sa label, sa packaging. Ang hirap din niya kasi sayang yung benta kasi akala mo wala, yun pala meron kasi mali lang yung packaging niya. Kaya yun lang, at ay magtutuloy-tuloy muna ako sa aking trabaho dito kasi marami pa kaming i-display. Thank you so much. Comment kayo sa mga na-experience nyo. Bye-bye.